Ito pala ang kwento ng buhay ni Yorme Isko Moreno, halika mga kakwento at alamin natin. Ipinanganak si Francisco Moreno Domagoso noong October 24, 1974. Ang buhay niya ay halimbawa ng mula sa mahirap hanggang sa maging matagumpay dahil galing siya sa squatter ng Tondo at naging pinuno ng lungsod ng Maynila. Pagkabata at matinding kahirapan, 1974 hanggang 1992. Mahirap na simula. Ipinanganak siya sa Parola, Tondo. Ang tatay niya ay si Joaquin Domagoso, isang kargador sa pier, at ang nanay niya ay si Rosario Moreno. Nag-iisang anak siya at lumaki sa sobrang hirap. Nakatira sila sa barong-barong. Pagkain ng pagpag. Noong bata pa siya, nangunguha siya ng bote at dyaryo para may pambili ng pagkain. Kumakain din sila ng pagpag o tira-tirang pagkain mula sa basurahan ng mga restaurant na muling niluluto ng kanyang nanay. Trabaho bilang pedicab driver. Bago siya sumikat, ang tawag sa kanya sa lugar nila ay Scott. Nagmamaneho siya ng pedicab para may pang-aral. Nag-aral siya sa Rosauro Almario Elementary School at Tondo High School. Pagpasok sa showbiz at pagsikat 1993 hanggang 1997. Natuklasan ng Talent Scout. Noong 1993, habang nasa Lemay para makikain, napansin siya ng Talent Scout na si Wawi Rojas dahil sa kanyang itsura. That's Entertainment. Sumali siya sa palabas na That's Entertainment ni German, Kuya Germs, Moreno. Dito niya ginamit ang pangalang Isko Moreno, apelyido ng kanyang nanay. Artista. Naging sikat siyang artista noong 1990s. Ginamit niya ang kanyang kinita para tulungan ang pamilya at makaalis sa kahirapan. Pagpasok sa politika at pag-aaral, 1998 hanggang 2018. Konsehal ng Maynila. Noong 1998, sa edad na 23, nahalal siya bilang konsehal ng 1st District ng Maynila. 3 termino siyang nagsilbi. Pag-aaral. Habang nasa gobyerno, nag-aral siya para madagdagan ang kanyang kaalaman. Bachelor of Business Administration, Public Administration. Dumalo rin siya sa mga maikling kurso sa Harvard at Oxford tungkol sa pamumuno at pamahalaan. Vice-alkalde. Naging Vice Mayor ng Maynila siya mula 2007 hanggang 2016. Noong 2016, tumakbo siya sa Senado pero natalo. Pagkatapos nito, nagtrabaho siya sa pambansang gobyerno bilang Undersecretary ng DSWD. Pagiging alkalde at pagkandidato sa pagkapangulo, 2019 na kasalukuyan. Alkalde ng Maynila. Noong 2019, nanalo siya bilang alkalde ng Maynila at tinalo si Joseph Estrada. Kilala ang kanyang pamumuno sa paglilinis at pag-aayos ng lungsod. Pabahay para sa mahihirap tulad ng condominium. Mabilis na aksyon noong pandemya ng COVID-19. Pagtakbo bilang Pangulo. Noong 2022, tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas pero hindi nanalo. Pagbabalik bilang alkalde. Matapos ang ilang panahon, bumalik siya bilang alkalde at patuloy na tumutok sa edukasyon, kalusugan, at tulong sa mahihirap. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Bigyan mo naman ako ng isang like dyan at e-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!